12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Chinky, pwede pa ba akong umunlad at guminhawa kahit maliit ang aking kita? Ay nako mga friendship, buti nga ikaw maliit kita, ako liit mata. Alam nyo, ito lang nagbibiro lang po ako, pero importante po, kahit na maliit ang iyong kita, may pag-asa pa po talaga tayo umunlad. Oo, paano? Ito yung gagawin po nating diskarte. So, una po, kailangan po tayong magkaroon ng tinatawag na multiple sources of income. Alam mo, ito lang po ang realidad. Kung iisa lang po ang source ng ating income, talagang kakapusin po talaga tayo. At talagang hindi ito po talaga magkakasya. Diba? At tingnan, isipin nyo mabuti, name me 1 millionaire or billionaire dito po sa Pilipinas na iisa lang po ang source of income. Kaya kailangan po, para lang tayo mga sasakyan diba? Ang lahat ng sasakyan po ay may spare tire. Bakit po? Just in case na ma-flat, may kapalit. Ang tanong ko, pag nawala ang iyong income, diba? Nawala ang iyong humina ng iyong negosyo or let's say yung sweldo mo na mawala, meron ka bang spare tire or spare na income? Kaya nga, pag meron kayong extra, meron kayong multiple sources of income. May plan A, may plan B, may plan C. Less pressure on your monthly bills. Mas magkakaroon kayo ng, syempre, pera. Pag kayo nagkaroon ng extra pera, meron kayong maipon na emergency fund. Pwede kayong mag-invest, pwede kayong magnegosyo. Mas may choices. Meron tayong tinatawag ng peace of mind. Ang unang diskarte po, hindi lang po pwede iisa ang sa ating source ng income. Ang second naman po, kailangan po, hindi lang po talaga tayo may multiple source of income. Kailangan meron din tayong tinatawag na passive income. Anong passive income? Ang ibig sabihin ng passive income, kahit na tumigil na po tayo sa kakatrabaho, may pumapasok pa rin sweldo. Alam mo kasi ang problema po natin ngayon ay the moment you stop working, you stop earning. Pag tumigil ka na sa kakatrabaho, titigil na rin yung kita. Imagine nyo po, kung ikaw ang breadwinner, tumigil ka na sa kakatrabaho, tumigil ka na sa pagbebenta, tumigil ka na sa pagbo-broadcast, may papasok pa bang pera? And ang realidad, ito. Kahit na tumigil na po ang pasok ng income, hindi naman titigil ang ating paggastos. Kaya kailangan po, mag-isip naman po tayo. Ano po ang mga pamamaraan na pwede tayong kumita kahit tayo ay natutulog, kahit tayo nagtatrabaho, o kahit tayo nag-e-enjoy, kahit tayo nagtatravel. Kaya nga importante po, magkaroon po tayo ng mga tinatawag na investment. Ang ibig sabihin po investment, ang pera na po ang nagtatrabaho para sa atin, hindi na po tayo nagtatrabaho sa pera. Kaya para umundad po ang ating buhay, dalawa lang po ang pwede nating gawin. Una, dagdagan po natin ang ating income. Pangalawa, magkaroon tayo ng tinatawag na passive income. Sana naman nakatulong tong episode na ito at syempre naman kung gusto niyo pa matuto, sumunod nga kayo sa akin sa Facebook, sa YouTube at ang aking mga iba pang social media. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Magnitude 7.5 na lindol sa Eastern Taiwan. Malalaking gusali, nagbagsakan. Ilang landslides na paulat din. Ilang lugar sa Pilipinas binalaan sa posibleng tsunami. Taekwondo coach na pinagulpi sa lalaking black belter umano. Ang 17 anyos na yellow belter sa Bulacan, hinahanap na rin ng Philippine Taekwondo Association. Ang biktima, tiniis lang daw ang trato sa kanya ni coach dahil sa kanyang pag-aaral. Pinapakasamahan niya po yung coach kasi para hindi po siya matanggalan ng scholar. Hindi po ako. At heto pa, ang abusadong taekwondo coach, may nabiktima na rin pala noon. Nagkagusto po si coach sa estudyante. Sinabi, inopen niya po yun kay Jamie. Ano nangyari doon sa estudyante? Binubugbog rin po. Takoyaki seller na nag-April Fool's Day prank na magpapapremyo ng 100,000 piso sa magpapatato sa noo na pilitang totohanin ang kanyang biro. Ayan para sa bunso kong anak at saka sa yung pang-tuition ng anak ko. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down May Down syndrome kasi yung
Sara Labati, nilinaw ang status nila ng foreigner na lalaking nakitang kasama niya sa Hong Kong. We're all allowed to have guy friends, no? But again, it's okay to speculate because, again, I'm single. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Binawi na ng PHIVOLCS ang tsunami warning na itinaas sa ilang bahagi ng Northern Luzon kasunod ng magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa Taiwan. Unang binalaan ng coastal area sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Pero lumipas na raw kasi ang window hours na bandang alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng umaga na walang tidal wave. Kaya kinansila na ng PHIVOLCS ang tsunami alert. Sa Taiwan, patuloy namang nakikipag-ugnayan ang ating mga otoridad sa Filipino communities. Kita sa mga video na kuha ng netizens doon ang tindi ng pag-uga ng lupa matapos yumanig ang lindol bandang alas 8 kaninang umaga. Nagkaroon pa ng landslide sa paanan ng isang bundok. Gumuho rin ang mga gusali ng dahil sa lindol. Natigil din ang traffic sa isang tulay doon matapos umalog ang buong kahabaan nito dahil sa lakas ng pagyanig. Naitala malapit sa sea area ng Hualien City ang sentro ng lindol. Isa na ang napaulat na patay at higit 50 ang sugatan. Patuloy na ring pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga kababayan natin doon. Yung Taiwan, parte niya ng Pacific Ring of Fire. So every now and then may mga malalakas na paglindol and may mga lindol din na offshore so pwede mag-generate ang tsunami. Advice namin, especially doon sa mga nakatira sa mga lugar na nabanggit ko, they are strongly advised to immediately evacuate to higher grounds or move farther inland. And yung mga bangka na nasa pantalan, sa harbors, huwag munang lumayag. And yung mga bangka na nasa dagat na, they should stay offshore in deep waters until further advice. Kalahating dosenang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cebu ang nagsuspindi ng physical classes sa mga paaralan dahil sa mainit na panahon. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Manguto Cheryl, sinuspindi na nga ng 6 na LGUs ang face-to-face classes dito sa Cebu ngayong araw dahil sa matinding init. Kabilang dito ang mga pampublikong elementary at high school sa Talisay City, Lapu-Lapu City, Naga City, Minglanilla, Niloan at Consolacion. Modular muna ang klase hanggang April 12. Ayon kay Talisay City Mayor Sam Gullas, ito ay rekomendasyon ng kanilang local school board para protektahan lahat ng estudyante at guro sa tindi ng init ng panahon. Sa Cebu City naman, hahayaan ni Mayor Michael Rama na magdesisyon ang mga prinsipal ng pampublikong paaralan base sa kanilang pangangailangan. Ayaw daw kasi ni Mayor Rama na lahat din ang suspension dahil may mga pambabatikos daw siyang natanggap pag ginawa niya ito katulad ng sa Bagyo. Kasalukuyan namang nagpupulong pa ang Mandawi City LGU ngayong araw kung isuspende rin nila ang face-to-face classes. Nagbabala naman si weather specialist Jomer Eclarino ng Pag-asa Visayas na posibleng aabot sa 51 degrees Celsius ang heat index ng Cebu sa mga darating na linggo. Ang ibig sabihin nga nito, Cheryl, nasa dangerous levels ang posibleng magdulot ng heat cramps at heat stroke kung magbibilad sa araw ng ilang minuto. Nagsagawa naman ang executive session ng Cebu City kasama ang 80 barangay captains kahapon para sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng dry spell. Posibleng magpalabas ng higit kumulang na 96 million na pondo ang syudad pero tinutukoy pa nito kung ano ang mga equipment na priority. Yan muna ang mga latest dito sa Cebu. Cheryl, balik sa'yo.
Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Binabaan na ang water pressure sa Metro Manila at mga karatig probinsya na sineserbisyohan ng Angat Dam para makatipid sa konsumo ng tubig. Dahil dito, mabenta na naman ang mga drum at timba na pang-imbak ng tubig. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sabi nga sa commercial, kapag ligo lang, kulang. Paano yan? Ang init, di lalo na. Sa latest monitoring sa mga dam, ayun na nga, bumaba na. Nasa 198.15 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayon. Bumaba mula sa 198.4 meters kahapon. No need to panic pa naman dahil malayo pa sa critical level nitong 180 meters. Yun nga lang, ramdam na ang mahinang water pressure sa Metro Manila, Rizal at Cavite tuwing 10 p.m. hanggang 4 a.m. para matipid ang supply ng tubig. Pero teka, may paglalagyan na ba kayo niyan? Kung wala pa, huwag na raw sanang hintayin pang tumaas ang demand sa mga susunod na araw o linggo. Depende sa water supply. Halos, kung 100 o 200 itataas niyan, pero sigurado pag wala nang makuhanan. Sa ngayon, makakabili ka ng 20 liters na container mula 150 hanggang 180 pesos. Sa 30 liters naman, naglalaro sa 250 ang kada isang container. Pagdating naman sa pangmalakiang container, makakabili ka ng 170 liters mula 1,000 pesos hanggang 1,100. Sa 200 liters naman, nasa 1,200 hanggang 1,300 naman ang presyuhan. Ay kung magkakaubusan ng hihina naman ng tubig, nalaki ho talaga ang binta. Sa ganitong panahon daw na nakakaranas ang mga tao ng paghina ng tubig, mas okay na daw na may ready ng tubig na nakaimbak. Multi-purpose din naman daw kasi itong mga drum at timba. Imbakan mo ng tubig pagka tag-init, pagka tag-ulan, lagyan mo ng damit para ligtas sa baha, ganon. Sa tindi ng init, tayo'y magtipid ng tubig hanggang kaya pa. Baka kasi biglang magkaubusan at ang ating fresh face, maging haggard na. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Mismong Malacanang at Kongreso nagbigay na ng mga paalala ngayong sobrang tindi ng init. Huwag daw mayat-maya kung mag-flush. At kung nasa bahay lang naman, huwag na lang munang mag-underwear. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or naka-shorts. Ito ang payo ni Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin sa mga kababaihan sa gitna ng napakatinding init ng panahon. Maaari raw kasi magdulot ng fungal infection kung naiinitan at pinagpapawisan ang maselang bahagi ng katawan. Bagay na sinigundahan ng Department of Health. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, maaaring magkaroon ng fungal infection gaya ng candidiasis sa mga babae kung mainit ang panahon. Pero kung ayaw daw magkomando sa bahay, mag-cotton underwear because it also does not trap moisture. Siguro yung pawis during moisture kasi allows the fungal infection to proliferate. So may basis yun. Kung nakararanas ng pangangati sa ari, mas mabuti raw na magpakonsulta agad sa inyong gynecologist. Ang mga lalaki naman, wala raw dapat problemahin. Magkaiba kasi ang pH level ng female genitalia kung ikukumpara sa ari ng lalaki. Kasabay niyan, dahil patuloy ang pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam, iminungkahi na mismo ng Task Force El Nino na iwasan ang mayat-mayang pag-flush ng inidoro. Pwede naman daw balde at tabo muna ang pambuho sa ihi. Nagpalabas po ang NWRB ng advisory. Yun nga po, kabilang po doon sa advisory sa malalaking subdivision na yung sa patungkol sa swimming pools, kasama din po doon yung golf courses naman po. So, nabanggit ni ADG yung California. Ang sinasabi din po doon yung wag masyadong frequent yung pag-flush ng inyong toilet. Lalo na sa mga taga Metro Manila, asahang iinit pa, lalo't urban area ito na maraming bakal at aspalto. Imbis na yung terrestrial heat ay ma-release agad sa atmosphere, hindi po. Natatrap pa po yan doon sa mga material na yun, sa mga concrete. So, imbis na lumabas agad, dyan po din pumapasok yung urban heat island effect. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.
Patuloy ang pangangalap ng Manila Economic and Cultural Office o MECO ng reports sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Taiwan kasunod ng magnitude 7.4 na lindol doon. Kaugnay niyan, makakausap natin si MECO Chairman Silvestre Bello III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Kerry, magandang tanghali naman. 7.5, Kerry, 7.4. 7.5 na po pala. Opo. Ay, nandyan po ba kayo, sir? With 8 aftershocks. 8 aftershocks na so far. So, nandyan po kayo sa Taiwan ngayon, Chairman? Ay, hindi po. Thanks to this station, nipita kasi ako niya ang ambassador ng Taiwan. Opo. Para umuwi dito, para pag-usapan namin yung inaugurasyon ng bagong presidente nila at saka yung donasyon nila. Meron ka din silang donasyon na 1,000 metric ton na bigas. Pinauwi ako para pag-usapan namin. Kaya, blessing ng invitation ng ambassador daw. Okay, so far, I'm sure naman you're well updated of the situation sa Taiwan at yung din pong mga kababayan natin, ano? Sir, gaano po ba karami ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa Taiwan? Ilan po dito yung nasa eastern part, kung saan nga po yung sentro ng pagyanig? Yung epicenter ng lindol, Cheryl, sa Hualien, northeast part of Taiwan. Opo. There are only about 2,000 plus Filipino workers doon, overseas Filipino workers. Pero in total, we have about 155 documented OFWs. Opo. Now, this hindi included dito yung undocumented at saka yung mga Pilipina o Pilipino na nakapag-asawa ng Taiwanese. So, all in all, you can estimate mga umaabot tayo ng mga 200,000. So, kamusta naman po? Ano po ang report po sa inyo ng opisina natin sa MECO sa kalagayan po ng ating mga kababayan, lalo na po yung nandoon sa sentro ng pagyanig? Yeah, thanks God, Cheryl, the report of my deputy president representative at saka yung ating mga labat doon sa Taichung and Kaohsiung. So far, walang OFW, walang Pilipino na naging casualty nitong 7.5 of magnitude of earthquake sa Taiwan. Thanks God talaga. Yung pong 2,000 na kababayan po natin nandito sa Hualien City, tama po ba? Opo. Ay may mga nakausap na po ba tayo doon? Opo, per report of our director in charge of the area, wala pong nakaka-casualty o adversely affected na kababayan natin doon. And para po, just in case po na mayroong gusto pong mag-report, ay alam naman po, I'm sure na mga kababayan natin, ano, kung saan po sila pwedeng lumapit? Opo, meron tayong center or a contingency plan. Meron tayo po. In fact, nagbiro na ako kanina sa mga office mates namin sa MECO. There are about 100 of them. Sabi ko, i-ready nyo niya yung go bag nyo. I-ready nyo. Sabi na, sir, kanina pala kami hawak ang go bag namin. Ay, yun din po ang sinisiguro nyo, no? It's ideal na meron talagang mga nakaredy pong ganitong gamit in case lang po. Kasi sabi nyo, so far, 8 aftershocks. Ito po bang 8 aftershocks na ito ay malalakas din? Malakas. 5 magnitude. Paano po ang sitwasyon sa Taiwan pag ganito po? Ano po ang instruction ng pamahalaan sa mga residente? Unang-una ay in-avoid nila the use of the elevator. Pangalawa, they stop the use of these mga train. Yung electric train nila. So lahat ay gumagamit ng bus and all are advised to stay out of the building. Yun, kasi because of the aftershock. Yun ang instruction ng Taiwanese government. And yun din ang inasap natin sa na doon. At kinakausap natin yung Philippine community at labi natin na in-operationalize nila yung ating contingent plan. Ano po ang kwento ng mga mga kapatid natin sa MECO office?
Naramdaman daw ho ba nila yung lakas ng paglindol? Lakas po. Lakas na. Yung aking deputy, nanginginig nung nagre-report sa akin eh. Kaninang alas 5 ng umaga. Ang lakas daw. First time daw na nakaramdam ng ganung kalakas na lindol sa buong buhay niya. Ano po ang instruction nyo doon sa ating mga kapatid? Ano rin po ang inyong paalala sa ating mga kababayan doon? Well, una-una, nag-iwan lang kami ng skeleton force dahil kahit pa paano, meron pa rin mga OFW na pumupunta sa opisina, kaya somebody has to attend to them. But most of them ay nandun lang sa labas ng building para sa ganoon. In case of aftershock, mapalayo sila sa danger. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras. MECO Chairman Silvestre Bello III. Magandang tanghali po. Namimiligrong suspindihin ng Philippine Taekwondo Association ang coach na pinagulpi umano sa lalaking black belter ang yellow belter niyang trainee sa isang eskwelahan sa Bukawi, Bulacan. Aminado ang biktima na matagal na pala siyang hindi komportable sa pagtrato sa kanya ng coach, pero tinitiis niya ito alang-alang sa kanyang pag-aaral. Narito ang report. Sa maliit na silid na ito, inabutan ko ang 17 taong gulang na taekwondo athlete na si Jamie. Nasa isang sulok at balot ng kumot. Nang lumapit ako, tumitig lang siya sa akin. Pero kalaunay, tuloy-tuloy nang tumulo ang luha niya. Ito ang unang pagkakataong humarap sa media si Jamie. Siya ang taekwondo varsity player ng Jesus is Lord College Foundation sa Bukawi, Bulacan, na binugbog daw ng kanyang teammate sa utos umano ng kanyang coach na si Jerry Salvador. Bukod sa mga sugat at pasa, nagresulta ang pambubugbog umano kay Jamie ng mga bali ng buto sa mukha. Sa psychological assessment report naman na nakuha ng News 5, dumarana si Jamie ngayon ng major depressive disorder, 1 buwan pagkatapos ang pangyayari. After po nun, sobrang laki pong pagbabago, lalo po sa niya po, nabablackout po siya, nawawala siya sa sarili niya. Iba na po, ma'am. Nagagalit po siya, nagagalit po yung nangyayari. Sa sobrang sakit po siguro nung naramdaman niya. Galit na po, minsan nagagalit po siya nagagalit po sa kapatid niya, nag-aaway po sila. Hindi naman po siya ganun. Base rin sa kwento ni Jamie sa report, bago pa mangyari ang insidente ng umano'y pambubugbog, matagal na rin daw hindi komportable ang dalaga sa ikinikilos ni Coach Jerry. Gaya na lang ng pinipilit umano siyang hilutin kapag may masakit sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya makatanggi dahil sa takot. Sa isang chat, tinawag pa niya na my girl, si Jamie. Pinapakasamahan niya po yung coach kasi para hindi po siya matanggalan ng scholar. Kaya hindi ko po alam na tinatake advantage po ng ganon. Noong March 19, nakunan sa CCTV ang isang lalaking sakay ng motorsiklo. Inireport daw ito ng ina ni Jamie na si Mids sa mga otoridad dahil sa pangambang may masamang balak ang nag-aabang sa kanya. Parang iba po iba din po yung salita sa akin nung pulis. Parang natatakot din po. Mag-iingat ka, Jamie, baka bigla ka mawala. Ganun. Nakailang ulit nang lumipat ng bahay ang mag-ina dahil sa pangamba para sa kanilang buhay at seguridad. Nahihirapan din umano silang makahanap ng abogadong tutulong sa kanila sa isinampa nilang reklamo. Takot po sila, ma'am. Villanueva po yan. Ilang ulit naming sinubukang kunin ang panig ng taekwondo coach na si Jerry Salvador, pati na rin ang sports director ng Jesus is Lord College Foundation na si Jed Villanueva, maging ang pamunuan ng kolehiyo. Pero lahat sila walang naging tugon sa aming paanyaya hanggang sa isinusulat ang report na ito. Nauna na rin naglabas ng pahayag ang Philippine Taekwondo Association na tutulong sila sa pag-iimbestiga sa nangyari. Ako'y nalungkot.
Para naman sa dating Philippine National Taekwondo Team member na si Monsur Del Rosario, malinaw na may pananagutan ang coaching staff ng varsity team. Pero kung panoorin mo yung video, parang hindi. Full blast yung sipa niya sa babae. Full blast hindi alalay. Hindi parang hindi tinuruan, parang gusto niyang saktan at bugbugin yung babae, kaya medyo naaawa ako sa babae. Command responsibility ng coach. Kung ano man ang inutos niya sa player, yung player dapat alam naman niya, kayang-kaya niya yung yellow belt, kayang-kaya niya, lalo na babae. Dapat hindi niya finulblas ang mga sipa at hindi niya sinaktan lang todo. Kung ang gusto niyang turuan ang estudyante, kung totoo man lang yan, suspension o tanggal sa asosasyon ang dapat dyan, hatol dyan. Bagamat mahaba pa ang laban, patuloy na umaasa at nananawagan ang ina ni Jamie para maibigay ang hustisya sa minamahal na anak. Ako handa akong napuntaya lahat. Ma'am po, para sa anak ko, ma'am. Bahala ng Diyos sa akin, ma'am po. Maramdaman lang po ng anak ko na mahal ko siya. At nanay niya ako na kahit ako mag-isa, mapagtanggol ko po siya. At katulad po ng aming naipangako, idinulog namin sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang kaso ng Taekwondo Yellow Belter na si Jamie. Dito ibinunyag nila ng kanyang ina na dati nang may nabiktima ang nasabing coach na si Jerry Salvador. Sa kwento ng ina ni Jamie sa Wanted sa radyo, bago si Jamie ay nagkagusto na rin umano si Salvador sa isa pang estudyanteng babae na parte rin ng taekwondo team. Tila parehas daw ito ng naging sitwasyon kay Jamie na niyayaya itong mag-open up ng kanyang mga problema pero hindi raw pinansin si Coach Jerry. Kaya pinag-sparring din daw ito sa black belter na lalaki. Nagkagusto po si coach sa estudyante. Sinabi, inopen niya po yun kay Jamie. Ano nangyari doon sa estudyante? Binubugbog rin po. Pinapapilahan daw po sa lalaki. Pinabubugbog. Pinabubugbog? Opo. Ngayon po, Pila-pila college na po binubugbog ng siya. mga lalaki? Opo. College na po siya. Na-confirm po ni Jamie na same pattern po sila. Nakipag-ugnayan din ang Wanted sa radyo sa paaralan maging kay Salvador pero wala pa rin silang tugon. Sa ngayon, nagbigay muna si Senator Raffy Tulfo ng paunang tulong na 200,000 pesos para sa pamilya ni Jamie. Sinagot na rin niya ang tutuluyang safe house at daily expenses ng pamilya para masigurong ligtas sila sa death threat habang gumugulong ang kaso. Samantala, isang teacher naman ang humihingi ng tulong para sa kanyang grade 1 student. Madalas na raw kasing lumiban sa klase ang bata dahil sa lumolobo niyang tiyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tumigil sa pag-aaral dahil may iniindang sakit ang isang batang lalaki mula Zamboanga. Ang kanyang teacher to the rescue para maipagamot siya. Grade 1 student si Rio 8 anyos. Kwento ng kanyang guro, masayahing bata at masipag si Rio sa klase. Pero nakailang ulit na pala si Rio sa grade 1 dahil sa iniindang karamdaman mula pa noong 2022. Dito po sa sakit niya po, nag-stop po sa pag-aaral pag gulubo po yung tiyan niya po. Naisipan ko na i-post yung video with the consent po sa ina ng bata. Sabi ko, baka may makatulong kasi ilang beses na po itong pabalik-balik. Lumobo ng sobrang tiyan ni Rio. Nagmamanas at nagtutubig pa ang kanyang mga paa. Ang mga ito, sintomas na pala ng nephrotic syndrome, isang kondisyon kung saan namamaga ang bato. Ang salarin, mismong immune system daw ni Rio. As usually, pag tayo umiihi, dapat
ihi lang, tubig lang ang lumalabas. Wala dapat protein. However, sa mga may nephrotic syndrome dahil nga may inflammation at pagkasira ng kanilang salaan, tumatagas. It is not exactly 100% curable. Ang nephrotic syndrome, pwedeng nandyan lang yan, pero kaya siyang kontrolin. Pero dahil kapos, sa herbal medicine muna kumakapit ang pamilya ni Rio. Bagay na hindi gaanong kumpiyansa si Doc. Hindi mo alam yung totoong ingredients ng mga yan. Unproven. Ibig sabihin, wala tayong datos or data regarding kung talagang effective yung mga yan. Buti na lang nang mag-post si Teacher Jenny maraming nagpadala ng tulong kay Rio. Ngayon, naisugod na nila si Rio sa ospital. Yun sa itong malumok nga kasing-kasing, mga itabang makuhanan o tambal para maulian nga normal ang iyahang kahintang. Pobre kay mi. Wadyo may mahimo. Wako'y kwarta patambal sa bata. Ako po si Mobile Journal Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Tinutuon na ng may-ari ng nag-viral na takoyaki store ang 100,000 pesos nilang papremyo sa lalaking nagpatato ng logo nila sa noo. Matatandaang nag-viral si Mang Ramil Albano matapos na agad kumagat nga sa challenge ng taragi sa takoyaki. Pero April Fool's Day prank lang pala ito. Humakot ito ng batikos. Kaya kahapon, personal nang pinuntahan sa bahay ng may-ari ng takoyaki store si Mang Ramil at ibinigay ang premyo. Sa pag-uusap nila, inamin ni Mang Ramil na pinatulan niya ang post dahil sa anak niyang may sakit. Ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak at saka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak eh. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Inalok na rin ng takoyaki store owner na ipatanggal ang tattoo ni Mang Ramil pero tumanggi na siya. Mayat-maya pa rin ang aftershock sa Taiwan matapos ang magnitude 7.5 na lindol. Sa puntong ito, makakausap natin si Maria Lynn Bersabal Rosa, OFW sa Taichung, Taiwan. Magandang tanghali sa iyo, Maria Lynn. Magandang tanghali po, ma'am. Salamat Ma'am po. Cheryl. Hi. Salamat po for taking our call. Tanungin ko muna, Maria Lynn, gaano ba kalayo itong Taichung sa Hualien City kung saan dito na yung epicenter ng earthquake? May kalayuan ba ito? 2 hours ang biyahe, ma'am. 2 hours away. May kalayuan din po. May kalayuan. Opo. Pero naramdaman mo ba yung lakas ng pagyanig? Sobra, ma'am. Naramdaman, ma'am. Grabe ang nervous ko hanggang ngayon. Pakikwento nga sa amin, ano bang ginagawa mo nung mga oras na yon? Yung oras na yun, ma'am, nasa second floor po ako, nagluluto. Para pakakainin ko yung alaga ko. Tapos biglang biglang lumindol. Kaya ang bilis ko pinatay yung kahit sa nervous ko, pinatay ko pa din yung gasol kasi naisip ko baka magkasunog kami. Tapos yung alaga ko, nagbabaser na siya ako, punta na ako sa first floor kasi din siya, ma'am, umiiyak din siya eh. Nervous din siya. Grabe ang lakas po talaga. Tapos yung naisip ko yung katabi namin kasi mga condominium po lahat. Oo. So kayong dalawa lang ng alaga mo, yung nasa bahay? Tatlo po, ma'am. Yung husband niya din po. Andito po. Anong ginawa nyo? Nag-evacuate? Hindi po, ma'am. Andito lang talaga kami sa loob. Hindi kami umalis. Kasi pag labas namin, ma'am, puro mga condominium na po nasa labas po. So konting space lang talaga condominium na.
Gaano ka nakatagal ba dyan nagtatrabaho, Marialyn? 4 months pa po, ma'am. Magpa 5 months pa lang po. 5 months pa lang, magpa 5 months pa lang. So ito ang unang pagyanig o earthquake, lindol na naranasan mo dyan. Opo, ma'am. First time po talaga. Kumusta naman na ngayon ang lagay nyo? Okay naman po, ma'am. Safe naman po kami dito. Pero yung nervous ko at yung hilong-hilo pa talaga ako po hanggang ngayon. Kasi nag-aftershock pa po. Nakakailan na yung naramdaman mong aftershocks na malalakas din? So far, ma'am, yung aftershock hindi na masyadong malakas. Pero mararamdaman mo din talaga. Ang sinasabi, pangatlo na po. Pangatlo na. Ang sinasabi, Marialyn, nagtaas na ng tsunami warning sa may northern coastal area sa Taiwan. May malayo naman ba yung Taichung doon? Medyo malayo naman po, ma'am. Ano ang sinasabi ng iyong amo? Ano daw ang abiso ng gobyerno? At ano yung sa pagmomonitor nyo sa mga balita, kamusta ang Taiwan? So pa, ma'am, nagtanong ako sa ma'am, sa amo ko, sabi nila, okay naman po daw, wala naman po daw tsunami na mangyayari po. Tapos yung yung government nila po, nagsipag-alert na po sila, ma'am, nakaantabay na po yung mga ambulance, yung mga yung mga tulad ng mga yung tumutulong talaga, tulad ng mga pulis, ganun po, nakaantabay na po talaga sila. Sumilip ka na ba sa labas? Wala namang any damages? So far, ma'am, dito po sa area namin, wala naman po, ma'am. Kahit na maiksi ka pa lang ang pananatili mo dyan, may mga kaibigan ka na rin ba dyan sa Taiwan? At kinumusta mo na ba sila? Ano ang balita rin sa kanila? Opo, ma'am. So far, ma'am, okay naman po sila, ma'am. Katulad ko din, grabe yung nervous din nila. Tapos, ang hina po ng signal po nila ngayon po. Taga saan ka ba dito sa atin, sa Pilipinas? Taga Sarangani po, ma'am. Nakausap mo na ba sila? Opo, ma'am. Nakausap ko na po yung pamilya ko po. Nag-alala din sila, ma'am. Una silang tumawag sa akin. Okay. O mag-iingat kayo dyan, ha, Marialyn? Alam mo naman, kahit bago ka, alam mo kung for any emergency, kung paano ka makakakontak sa ating MECO office. Opo, ma'am. Thank you po, ma'am Chirel. Maraming salamat sa iyong oras at muli ang aming dasal at mag-ingat ka. Marialyn Bersabal Rosa, OFW sa Taiwan. Naglabas na ng arrest warrant ang Davao City Regional Trial Court laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakahanda naman daw ang Davao Police mula pa noong unang iutos ng Senado na ipadakip ang Kingdom of Jesus Christ founder. Magbabalita si Bril Montalvo. Humiling na ang Senate Sergeant at Arms ng tulong sa Davao Police para maaresto si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Police Regional Office 11, March 28 pa nila natanggap ang memorandum mula sa Camp Crame. Nag-fail kasi siya mag-appear after the series of subpoena mag-attend siya sa hearing. So kaya pinalabas yung warrant of arrest. Wala pa raw silang impormasyon kung nasaan ang pastor. Mahigpit pa rin naman ang pagbabantay sa Prayer Mountain na pag-aari nito. And we will ensure that the personnel from the office of the Senate Sergeant of Arms will be safe and secure, including Pastor Kibuloy. Kilalang malapit kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte si Kibuloy. Pero nang matanong si Mayor Sebastian Duterte tungkol dito, Dili ko mag-comment, anak. Dili ko mag-comment. Ilang trabaho, bahala sila. Kasabay niyan, naihain na sa Davao City Prosecutor's Office ang isa pang kaso ng child abuse na inirekomenda ng Department of Justice laban kay Pastor Kibuloy.
Naraffle na ito sa Regional Trial Court Branch 12 sa sala ni Judge Dante Baguio. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. At kaugnay ng balitang yan, live na magbabalita mula mismo sa Davao Regional Trial Court, si Bril Montalvo. Bril, ano na ang detalye nitong mga kaso laban kay Kibuloy at available ba ang mga ito? Cheryl, andito nga tayo ngayon malapit sa Regional Trial Court ng Davao City dito nga sa Ecoland Street kung saan pinuntahan natin sa loob doon sa Branch 12 ang dalawang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong child abuse at itong sexual abuse na kinaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. And ayon nga sa korte ay March 14 pa inilabas itong warrant of arrest ng Branch 12 ng Regional Trial Court sa sala ni Honorable Judge Dante Baguio. Ito nga dalawang kaso pero nag-file ng motion for reconsideration ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ilang araw ang dumaan ay walang natanggap na itong resolution on the motion for reconsideration ang korte galing sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya noong April 1 ay ibinalik ang visa ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At itong mga kaso niya, Cheryl, ay bailable naman ito. Itong sexual abuse na kaso niya is may bailable itong 200,000 at ito namang kanyang child abuse na kaso is may piyansa itong 80,000 pesos. Cheryl? Inaasahan bang si Kibuloy mismo ang magpapakita sa korte para maghain ng piyansa o mga abogado lang? Cheryl, ayon nga sa korte, personal dapat na pumunta doon sa Regional Trial Court Branch 12 para magpiyansa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl? And dapat yan ay within the day. Cheryl, wala namang sinabi ang korte kung kailan or walang timeline nga or grace period ang korte kung kailan mag-bail itong si Pastor Apollo Kibuloy. Bata, inaasahan nila anumang oras ngayon or ngayong araw or ngayong linggo ay magpapiyansa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl? Meron ba tayong balita kung kamusta yung paghahanap ng mga otoridad kay Kibuloy? Sa ngayon nga, Cheryl, ay nakausap natin ang Police Regional Office 11 at sabi nila is wala pa silang alam kung nasaan ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl? Pero may nag-create ba sila ng team para maghanap at maihain nga itong arrest warrant? Cheryl, may naka-standby na team ng police for possible arrest nitong kay Pastor Apollo Kibuloy. So isi-serve nila itong arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kung saan siya posibleng na narito dito sa Davao City, kagaya na lang ng kanyang kingdom doon sa Buhangin at sa kanyang prayer mountain doon sa Tamayong dito sa Davao City. Cheryl. Kailan daw nila balak puntahan si Kibuloy? Cheryl, sa ngayon ay wala pa silang timeline kung kailan ba nila pupuntahan si Pastor Kibuloy. In terms sa itong request ng Office of Senate Sergeant at Arms dito nga sa Police Regional Office 11 na posibleng pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy is hinihintay pa ng PRO 11 ang mga personnel ng Senado kung kailan sila pupunta dito at once na nandito na sila i-assist nila ang personnel ng Senado para saan nila ibibigay itong or hahanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl?
Alright, maraming salamat. Daghang salamat. Bril Montalvo. Hola mga kapatid, kaibigan lang. Yan ang paglilinaw ni Sara Labati sa status nila ng lalaking foreigner na nasa litratong kasama niya abroad. Well, nilinaw yan ni Sara sa report na ito. It's okay because again, I am single. Let me repeat that I am single. So no holds barred si Sara Labati sa pagsagot sa tanong kung sino ang mystery guy na ito sa Hong Kong. Nag-viral ang stolen shot habang kumakain si Sara at ang isang blonde guy over the Easter weekend. That photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends there. Unbothered si Sara kahit lagyan pa raw ito ng mali siya ng netizens. As a woman, we're all allowed to have guy friends, no? But again, it's okay to speculate because again, I'm single and it's part of this whole new thing. Natanong din siya tungkol sa estranged husband na si Richard Gutierrez na spotted din ka-hangout ang aktres na si Barbie Imperial. Say ni Sara, no reaction. Busy ngayon si Sara sa Grand Media Con ng kanyang comeback TV series na Lumuhod Ka sa Lupa. Kasama sa cast si Kiko Estrada na nag-guest sa therapy ng Eat Bulaga. Tuwang-tuwa naman ang Dabarkads dahil parang bagay daw ang Kimi o Kiko at Miles Ocampo. Sa sobrang kilig nga sa kanila, napa-invisible jump rope pa si Maine Mendoza. Trending din ito ngayon sa social media. Abangan si Kiko Estrada sa Lumuhod Ka sa Lupa. Simula na yan sa April 8, 2:30 p.m. Mondays to Fridays sa TV5. Isa pang nagpapakilig ngayon sa netizens ang Kath Dan. Dumating kasi si Alden Richards sa isa pang birthday celebration para kay Catherine Bernardo. May pa-bouquet ng gift pa sa kanya ang aktor. Sa isa pa namang post, makikitang very clingy ang dalawa habang nagpapapicture. Wow, di ba? Huling nagtambal ang dalawa sa pelikulang Hello, Love, Goodbye noong 2019. Eto, magpapakita ng kanyang galing ang The Voice Kids Philippines alum na si Juliana Chong sa isang singing show sa China, no? At this month naman, kasado na rin po ang film festival ng Idea First. Narito po ang report. Bago magbalik sa much-anticipated follow-up ng senior high na History. Oh, magandang hapon. Going back to his indie roots muna si Miggy Jimenez. Para yan sa pelikulang Your Mother's Son. Makaka-reunion niya ang Game Boys co-star na si Kokoy De Santos. May risque scenes sila rito, pero di nila nalilimutan tanungin ng isa't isa about boundaries. We always ask kung okay lang ba nahawakan ka dito, like okay lang ba, which is very important, especially like para maging comfortable din kami sa isa't isa. Mapapanood sa April 12 sa opening ng Enlighten, the Idea First Film Festival at Gateway Cinemas, ang Your Mother's Son. Ang festival na ito ay homage ni Direk June Lana at Percy Intalan sa film industry at celebration ng 10th year ng kanilang production company. Ito naman ang heavenly singing voice ni The Voice Kids PH alum Juliana Chong na na-discover na mga talent sa China kamakailan. Kaya naman matapos ang kanyang successful stint sa Pinas last year under Coach Martin Rivera, China-bound na ngayon si Juliana sa hit variety show doon na Rising Voice. I had to actually learn Chinese, like a Chinese script po, and they were really helpful with that po. They like taught me po about how to pronounce this and how to pronounce that. Shinare din niya ang payo sa kanya ni Coach Martin. You don't have to be scared because performing is something you love, and if you're scared, it could ruin the joy of. Present din sa kanyang send-off si Zephanie para bigyan siya ng words of wisdom sa uumpisahang karera. Don't be discouraged when things really don't go well because there's always a purpose in everything. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.